Buenos días, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Alam niyo po, marami nagtatanong sa akin. Ang kadalasan ay ito. Attorney, huwalay na po kami ng asawa ko at napaanal na namin ang aming kasal. Ang aming pong katanungan ay kung ang aming mga naging anak ay magiging illegitimate ba o sila ba ay ituturing na anak sa labas, no? At dahil dun sa pagkakawalang bisa na ng aming kasal. Medyo mabigat yung tanong dahil damay-damay dito yung apelyido, yung mana at siyempre yung tangal ng bata. Pero relax lang po kayo dahil may dalang good news ang Family Code of the Philippines para sa ating mga anak just in case nalagay sila sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Alam niyo po sa batas natin, may tinatawag na presumption of legitimacy. Ibig sabihin, hanggat maaari, ituturing ng batas na legitimate ang bata. Bakit? Dahil ayaw ng batas na parusahan ang anak sa pagkakamali o problema ng mga magulang. Hindi po kasalanan ng bata kung toxic ang relasyon ninyo. Kung kayo ay nag-decide na maghiwalay after na magkaroon kayo ng lehitimong kasal at tapos nag-file kayo ng annulment o kaya ng declaration of nullity, abay hindi dapat madamay ang bata dahil hindi nila kasalanan kung toxic na yung relasyon nyo at hindi na kayo magkasundo. Huwag idadamay ang bata. Yan po ang gustong bigyan ng proteksyon ng ating batas. No? Legal yung marriage, naghiwalay kayo, hindi na kayo magkasundo, nag-file ng annulment, huwag idamay yung bata. Hindi kasalanan ng bata kung toxic ang relasyon ninyo. Okay? So, paano kung manalify yung kasal? Dito marami ang nalilito. Makinig po kayong mabuti. Hindi lahat ng annulment ay nakakaapekto sa status ng anak. Okay? Sa Article 54 ng Family Code, kung ang kasal po ninyo ay na-declare na void dahil sa psychological incapacity, ito yung nakalagay sa Article 36 of the Family Code of the Philippines. Ito po yung pinakasikat na ground, no? Pinakasikat na dahilan ng annulment dito sa Pilipinas. Actually, hindi annulment ang tawag dito. Kung talagang magpapaka-technical ka, ito yung tinatawag na declaration of nullity of marriage kapag Article 36, yung psychological incapacity. Dito, kapag ito ang naging dahilan, yung mga anak po ninyo ay mananatiling legitimate children. No? Ang status, the same. Regardless kung maghiwalay kayo at maanal o ma-declare as null and void ang inyong kasal. So, ibig sabihin, kahit wala na po yung kasal ninyo, ang status po ng anak ay fixed na. Permanent na yung kanyang status. Protektado sila ng ating batas sa ilalim ng Family Code of the Philippines. Ngayon, ito yung babala, mga kabueno, mga amigos at mga amigas. May mga pagkakataon po na magiging illegitimate ang anak. Kailan to? Ito ay kung ang kasal ay void from the very beginning dahil sa ibang dahilan. No? Gaya ng ang pinakasalan mo ay pinsan mo o malapit mong kamag-anak. Yan yung tinatawag na incestuous marriage. Pangalawa, kung yung kasal mo ay wala naman palang marriage license, no? Nagpakasal kayo kung kani-kanino lang, no? At porque malakas kay mayor, malakas do sa pare, sa pastor, no? Nagpakasal to follow yung marriage license, tapos wala namang marriage license pala talaga. Ayan, mabigat na sitwasyon yan. At yung isa pa, yung bigamous marriage. Yung pinakasal mo, may asawa na pala. Tapos pinakasalan ka pa uli. Ay nako, makakalintikan dyan ang status ng bata. Damay-damay na kayo dyan. So sa mga ganitong klaseng sitwasyon, sa mga ganitong klaseng kaso, no,
parang hindi nangyari yung kasal. So, walang kasal talaga. Kahit na nagkaroon pa yan ng seremonya. Ituturing na anak sa labas ang bata kung magkakaanak kayo. Di ba? So, patay yung bata, kawawa naman. Except, kung ang dahilan ay psychological incapacity, yung Article 36 na binanggit ko kanina, doon sa ground na yan, sa Article 36 or a psychological incapacity, mananatiling legitimate yung bata. Pero the rest, illegitimate yung bata. Yung mga nabanggit ko, bigamous, incestus, no marriage license. Okay? Ngayon, paano naman kung pinanganak ang bata bago kayo nagpakasal? Marami din nagtatanong sa akin ng ganyan. Dito papasok yung rule sa legitimation. Kung walang hadlang para magpakasal, no? Kung walang hadlang para magpakasal kayo noon at nagpakasal kayo kalaunan, ang status ng bata ay pwedeng ma-upgrade, no? Ma-upgrade yan mula sa pagiging illegitimate patungo sa legitimate status na yung bata. At kapag naging legitimate na ang bata, hindi na ito mababawi. Permanent fix na yan dyan. Okay? Legitimate child na yan. Kahit maghiwalay o maanal pa kayo, pagkatapos ay siya bilang anak ninyo, dahil sa proseso ng legitimacy, no, yung pagiging legitimated child, ay mag-i-stay siya sa pagiging legitimate child. Okay? So, ngayon, yung practical effect nito, ano? Ano ibig sabihin nito sa bulsa at kinabukasan ng bata? Siyempre, unang-una nating tatanungin dyan yung mana. Kapag yung bata kasi legitimate, mas malaki ang mana ng legitimate child kaysa sa illegitimate. Apelyido, karapatan nilang gamitin ang apelyido ng ama. Suporta, patuloy ang obligasyon ng mga magulang na magbigay ng support doon sa batang legitimate. Doon sa karapatan ng bata na gamitin ng ama, gamitin ang apelyido ng ama, automatic yan, no? Kapag may marriage contract. Okay? So, ang mensahe natin ngayon dito sa episode na to, ang batas po ay laging kumikiling sa kapakanan ng bata. Palaging nandiyan yan. Best interest of the child ang palaging umiiral na prinsipyo dyan. Kung ang kasal ninyo ay na-annul dahil sa psychological incapacity, huwag po kayo mag-aalala. Ang inyong mga anak ay mananatiling legitimate sa mata ng batas at ng lipunan. So, lagi po ninyong tatandaan yan. Yung kasal po, pwede pong matapos yan. Pwede magkaroon ng hangganan dahil dun sa mga grounds ng annulment of marriage and declaration of nullity of marriage. Pero yung pagiging magulang ay walang hangganan. Okay? So ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno, nagpapaalala na ang pamilyang may alam, laging protektado, hanggang sa muli. Marami pong salamat sa inyong lahat. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your